Magandang araw mga ka-BTV. Nandito na naman po tayo. Pag-usapan po natin ang mga maiinit na balita at mga issue dyan sa Pilipinas. Nako po mga ka-BTV, ginagawan po ng fake news itong si Senator Marcoleta at si dating Congressman Dipensor at si Master Sergeant Gutisa ng mga kalaban. Nagpapalabas po sila ng fake news na di umano'y napilitan lang daw po at pinilit lang daw po ni Senador Marcoleta at ni dating Congressman Dipensor itong si Master Sergeant Gutisa na magsalita laban nga kay Romualdez. Panoorin po natin at pakinggan po natin mga ka-BTV ang pahayag ni Senador Marcoleta about po dito sa isyong ito. Hindi na po natin patatagalin at panoorin po natin at pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Naku. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Dipensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung naku. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Dipensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, oh. Uh-huh. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? Uh-huh. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Kung totoong tao ba niyan? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Kilala mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon,
siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oo, kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Ay, kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oo. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba nila, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oo. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan dyan, ano? Ito ay ni-loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, Oo. ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos na. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Oo. So ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Oo. Mailigaw ang taong bayan. At So ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibuboost nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Oh. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao.
tao. Ba't nagsimula kayo ngayong gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, po. tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag oo. pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Ayon na nga mga ka-BTV, narinig na natin at napanood na natin ang pahayag ni Senador Marcolita ayon dito sa isyong ginagawa ng fake news. Si Master Sergeant at si Senador Marcolita at si dating Congressman Dipensor. Ganun po talaga. Wala po silang magagawa. Talagang kailangan po nilang siraan at ilihis ang katotohanan at maalis ang katotohanan sa isip ng sambayan ng Pilipino na totoo yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa. At pilit na pilit po talaga nilang sinisiraan para hindi po matukoy kung sino po talaga ang pinaka-mastermind nitong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Kaya po, tama nga po si Senador Marcolita na talagang yung pong mga nabanggit niyang mga gumagamit ng mga pangalan ng isang network at iba-iba pang mga page sa Facebook ay wala pong iba daw ginagawa kundi siraan ang mga kalaban nila sa gobyerno. Lalong-lalo na po itong whistleblower na si Master Sergeant Gutesa. Para nga daw po sa darating na pagbukas ng Blue Ribbon Committee ay sirang-sira na itong si Master Sergeant Gutesa sa sambayan ng Pilipino. Pero po sa totoo lang, hindi po maniniwala ang sambayan ng Pilipino kung ano man po ang inilalabas nitong fake news para lang po siraan itong si Master Sergeant Gutesa dahil mas marami po ang naniniwala sa sinabi ni Master Sergeant Gutesa kaysa po dito sa mga naglalabas ng fake news. Yan po talaga ang strategy ng administrasyon na to, na siraan at alisin at ilihis ang issue sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Grabe na po mga ka-BTV, grabe po ang paninira nila kay Senador Marcolita, kay dating Congressman Dipensor at kay Master Sergeant Gutesa para lang po mapagtakpan kung sino man po ang mastermind nitong nangyayaring korupsyon. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!